May pila dito, may pila dito. Station of the Cross ng Manila Cathedral. Dito kaya yung pila. Dito kami ngayon 3 pugo. Kasama yan. Kasi hindi namin alam kung anong gagawin namin. Hindi namin alam kung nasa tamang pila kami. Sobrang haba ng pila. So first church natin tong Manila Cathedral. Tapos ang daming nakaagad sila. Grabe yung pila Hindi dito. mo kalaing religyoso pa pala mga Pinay. Sa dami ng kawalang yan ginagawa sa buhay. Dito tayo ngayon sa Manila Cathedral. Ito yung una sa 7 simbahan na pupuntahan natin. Sa mga interesting facts sa Manila Cathedral, ito yung isa sa mga oldest churches na na-establish dito sa Manila nung panahon ng mga Espanyol. Around 1586 siya na-establish. Pero, ang kinasama nito, yung mga original churches niya, laging nadadaanan ng disaster, binomba ng World War II. Itong kasalukuyan nakatayo ngayon dito, yan yung 8th version na. Tapos, isa din sa mga historical events na nangyari dito, 3 Pope ang nakapagmisa dito. Si Pope Paul VI noong 1970s, si Pope John Paul II noong 1990s, tsaka si Pope Francis noong 2015. So, first time niyang ginawa dito yung kanyang papal mass. Mabilis lang pala yung ikot. Akala namin mga oras yung aabutin namin. Nagano nga kami, feeling nga namin ayaw namin gawin. Umiwas pa kami sa paghihirap. 跟单单说了，他们直接按着这个。 Dito pala natin makikita sa Manila Cathedral yung pinakamalaking pipe organ sa buong mundo. Wait. Wait. Hindi ko siya buong mundo. Southeast Asia lang pala. Dito tayo ngayon sa pangalawang church ng San Agustin Church. Sa likod lang siya ng Manila Cathedral. Although mas naunang itinatag ang Manila, ang Diocese ng Manila in 1500s. Technically speaking, itong church na to ang pinakamatanda dahil na-survive nito ang maraming mga national disasters at saka hindi siya kasama sa mga structures na binomba ng World War II. So yung original structure na tinayo ng 1600s, ito pa rin yun, hindi pa siya nakapalitan. Few interesting engineering facts about sa simbahan na to. Despite the old structure, earthquake resistant siya because of the floating foundation na ginamit. So yung imbis na naka-embed yung foundation sa bedrock, nakapatong yung structure sa group of limestones na kapag lumundol, nagsasway lang or sumasayaw lang yung building. So, kung makikita din natin sa ceilings, ito yung probably the earliest evidence ng ganitong klaseng art style. Ginamit nila yung technique ng painting para magbigay ng optical illusion ng 3D, yung ceiling. Yung gumamit ng shadow and highlights para pagmukhain 3D, pero sa totoo, flat lang talaga yung ceiling. Kung nandito kayo sa Manila, alam niyo na malapit lang dito ang Binondo or Chinatown. And according sa quick Google search ko, yung halos lahat pala ng gumawa ng mga stonemasons dito is from Chinese descent or galing sa Binondo. Kaya kung mapapansin nyo sa labas ng simbahan, sa harapan, makikita nyo dun yung mga Chinese food dogs, yung mga pampaswerte sa mga Chinese na bahay pag Chinese New Year. Third church na tayo. Nandito tayo sa Minor Basilica of San Sebastian. And fun fact, itong church na to is siya lang ang kaisa-isang church sa buong Asia na made of all steel parts. Na-build tong church na to in 1891. Having the style of Gothic revival. It's also declared as National Cultural Treasure. From an engineering point of view, sobrang interesting niya kasi 'di ba all steel nga siya.
So, yung mga steel na ginamit dito, lahat pre-fabricate muna sa Belgium pa. Tapos tsaka dinala dito at dito na inassemble. So, kung iisipin mo paano siya in-undertake yung endeavor na yun, sobrang galing lang. Sobrang mahal siguro at sobrang sakit sa ulo ng project manager ng time na yan. Ganun siya kaluma. Yung nakakalungkot lang din na sitwasyon niya ngayon, since gawa nga siya lahat sa steel, prone talaga siya sa corrosion. Ang kailangan talaga dito sa mga ganitong klaseng structure, dapat laging mine-maintain, laging pinipinturahan, ilalagyan ng mga kino-coat ng anti-rust properties. Eh, syempre, hindi naman kakayanin lahat ng simbahan yun. Lalo na kung sa donation lang din naman sila umaasa. Yun. Nakakalungkot lang din kasi kapag sinabing structurally unsound na siya, pwede na siyang i-condemn. Walang choice kundi kailangan siyang ipain. Eh sobrang ganda. Makikita nyo mamaya sa loob. Sobrang unique ng interior na nakakatuwa na meron tayong ganitong klaseng simbahan. Sana ma-preserve. Andito na tayo sa fourth church namin, sa Our Lady of Remedies Parish Church dito sa Malate, Manila. Itong church na to is na-establish siya noong 1580s, pero nasira siya ng war. Then, tinayo siya ulit noong 1950s. So, kung ano yung nakikita nating church ngayon, ito na yung 1950s na church. So, yung twisted columns na kilala dito sa church na to, hindi na natin nakikita. Siguro dahil noong 1580s pa yung twisted church. So, yung nakikita natin ngayon sa church na to is modern style na. And just like San Sebastian Church, yung isa sa mga engineering challenges talaga is since malapit siya sa dagat, yung salt sa air, kinokorrode yung structural elements ng church. Kaya halos lahat ng mga simbahan dito na malapit sa coast, compromise yung structural integrity. Yung pinakamahalagang icon dito, hindi nga lang natin mabivideoan yan kasi naka-cover dahil nga Lenten season. Pero ang importance ng image is galing sa Spain, from Andalusia, Spain, pero dinala siya through Mexico. Kaya meron mga churches sa Mexico na halos similar devotion ng mga tao dito. Yung devotion kay Mama Mary, dun sa Our Lady of Remedies, importante siya sa mga childbearing women and para na rin sa healing ng mga sick children. Kadalasang ginagawa ng mga babae, kapag nagdadalang tao na sila, pumupunta sila dito for blessing. And then right after the safe delivery ng bata, dinadala din nila dito for Thanksgiving. Nakakatuwa din malaman na may ganun. Pero of course, lahat ng yon tinuturo lang tayo kay Jesus Christ na siya talaga yung source ng lahat ng blessings na nangyayari sa atin ngayon. But through Mary, through the intercession of Our Lady, mas napapalapit yung puso natin tsaka yung prayers natin. Meron tayong personal taga-delivery. Siya, kasi sa lahat ng mga saints, siya yung pinakamalapit kay Jesus Christ. Siya nga nagdala kay Jesus Christ. Siya yung naging tulay para magkaroon ng incarnation. So meron siyang special place, meron siyang special role na mas napapabilis yung prayer natin, mas napapabilis yung dating. Tsaka always remember, hindi makakanaw si Jesus Christ sa mami niya. Remember the wedding of Cana? Sinabi na niya, it's not my hour yet. Pero niligalig siya ni Mama Mary. So from the very onset ng kahit si Lord, kahit the Son of God, hindi nakaligtas sa ligalig ng Mama. And let's be grateful for that. Walang nakaligtas sa ligalig ng Mami. Kahit si Jesus Christ. So let's be grateful for that. Nasa fifth church na tayo. Nandito tayo sa Santuario de San Antonio Parish dito sa McKinley. Also known as McKinley Church to. Pero hindi talaga siya dito sa McKinley dahil dito siya sa Forbes Park, Makati. Tinawag lang siya McKinley Church dahil along McKinley Road siya.
So, hindi kami nakapasok kanina sa may mass. Dito lang tayo sa labas na Station of the Cross. Ano ba yung history ng simbahan? Initially, yung original church, nasa loob siya ng Intramuros. Tapos founded by Franciscans. Yung Franciscan order. Pero nung shinel yung Manila, just like yung Manila Cathedral and other churches and other structures, nabomba siya, na level, as in talagang walang natira. So, nung bukirin pa yung Makati, hindi pa nade-develop to the luxury development that it is right now. Ano pa lang to dati, parang talahiban lang. Dito lumipat yung mga Franciscans, dito nila in-establish yung church. Tapos yung mga artworks tsaka mga relics na nasa loob ng church na sayang hindi natin nakikita, mga na-salvage lang nila yun dun sa luma nilang simbahan nung binomba nga yung Manila nung World War II. So in contrast dun sa San Sebastian Church, which is Gothic style, yung may mga spires, may mga patusok na architectural features. Ito, purely Spanish style yung simbahan niya. Yung flat yung harap, tapos maraming mga curved features. At alam nyo ba na merong first class relic ni San Anthony de Padua sa church na to? It's yung skin niya na directly nanggaling sa Padua, Italy. Meron tayo dito. Kilala niyo ba San Anthony de Padua? Siya yung siya yung santo na tinatawag natin pag may nawawala. So, yung lote, ano siya, dinonate siya ng Ayala y Compañía na ngayon tinatawag ng Ayala Corporation. So, yun. Hindi. Medyo tinatry nilang i-distance yung sarili nila para masabing church ang mga elite kasi maraming ang mayayamang nagpapakasal dito. Kaya lang, di ba, ang Church of Christ naman talaga is for everyone. Tsaka yung Church ni Christ, para sa poor, first and foremost, poor in spirit, poor in money, poor in everything. House talaga siya for the sinners. Kaya, everyone is welcome naman. Kaya lang, since situated nga siya sa loob ng Forbes Park, mas maraming nagsisimba na well-off sa buhay dito. Nasa 6th church na tayo dito sa Guadalupe, which is yung Nuestra Señora de Guadalupe. Itong church na to is gawa as a Baroque style, which is ginagawa siyang style sa mga simbahan dati dahil sa panlaban sa mga lindol, ganyan. So, itong church na to, gawa siya sa mga makakapal na tipak ng bato, just like any other old churches in the Philippines. Isa pang magandang design ng church na to is nakaukit yung 4 Gospels of the Bible sa gilid ng church, which is very fascinating, which is the Matthew, Mark, Luke, and John. Yung church, naka-place talaga siya sa hill. Yung mapapansin namin, papunta kami dito, talagang paakyat yung sasakyan. So, nung wala pa yung mga matataas na building, overlooking talaga siya ng Guadalupe. Nasa Guadalupe, Viejo nga pala tayo. Alam niyo ba na ang simbahang ito ay may close devotion sa Our Lady of Guadalupe na nasa Mexico. Pero no 17th century, during the British invasion at saka nung war, nawala na yung original icon. Pero yung devotion na natili pa rin siya for the next 400 years. Noong 1899, una siyang na-damage, tapos lalo pang na-damage ng World War II, kagaya ng lahat ng simbahan dito sa Pilipinas. Ay, sa Manila, lalo na nung siege ng Amerika para i-retake ang Pilipinas. For 70 years, wala siyang bubong. Noong 1970 lang siya na-restore ulit. Tapos, sabi ng mga artist, instead of painting yung mga darkened parts, yung mga nagpatina dahil sa war, hinayaan na lang nila na matira yung mga yon para magkaroon tayo ng reminder ng ano ba yung mga damage na pwedeng magawa ng isang gila. Which is very timely. Right now, very timely. Dito na kami sa church, St. Andrew's Papito. Thanks to your Sarap sa goodness, view. this bread we offer.
Through all Bale, yung the special pala sa earth. church, medyo modernist na siya eh. So ito na yung It will be pinaka-contemporary expression ng art dito sa atin sa Pilipinas. Siguro sa lahat ng pinuntahan namin, ito yung modernist approach, modernist architecture. Ang ganda lang din kasi makikita natin dito din yung cross ni St. Andrew. Kasi according to tradition, ang kinamatay ni St. Andrew is crucify siya sa X-shaped cross na nakabaliktad. Thanks be to God. Nakompleto namin ang Station of the Cross.